Wala nang mas iconic pa kaysa sa Fawlty Towers at Monty Python. Pero ang actor na si John Cleese na ngayon ay 86 na taong gulang na ay mas lalo pang naging alamat hindi lang dahil sa mga pelikulang yon. Siya ngayon ay mag-isa na lang na sinusubukang harapin ang banta sa UK, ang radikal na banta ng Islam. At kapag may mga taong umaatake sa kanya at talagang inaasinta siya, ang sagot niya ay talagang kamangha-mangha. Nakikita kong grabe ang mga pambabastos sa akin dahil sa pagsuporta ko sa lalaking ito. Sino ang lalaking ito? Si Rupert Lowe, ang lalaki nasa likod ng malalaking pagbubunyag tungkol sa grooming gang at siya ang nagpapatakbo ng Restore Britain, isang partido na tunay na naniniwala sa remigration at pagpapatigil sa radikal na pananakop ng Islam at iba pa. Sabi niya dito, ang mga walang pinag-aralan ay tinatawag akong racist. Hindi ako racist, isa akong culturalist. Naniniwala ako na may mga kultura na mas maganda kaysa sa iba. Mas gusto ko ang mga kulturang hindi nagsusulong ng pagbato hanggang mamatay, pederastiya, pambubugbog ng asawa, pagmanipula ng ari ng babae at pagpugot ng ulo ng mga kalaban. Tawagin mo akong makaluma. At sa tingin ko, ito ang nantatakda ng tono para kay John Cleese muli. Isang tunay na alamat. At isipin mo, itong 86 na taong gulang na lalaki, okay, ay maglilibot isang tour sa buong UK para bisitahin ang mga lungsod na may malaking populasyon ng Muslim tulad ng Birmingham, Manchester, Bradford at Leeds ay talagang nagpapakaba sa kanila. Kung hindi nyo kilala ang Five Pillars UK, sila yung parang Islamic na nagmamanipula ng social media online sa UK. Hindi ko na alam kung paano pa sila ilalarawan pero talagang natataranta sila dahil ayaw nila na itong komedyante, itong legendary na komedyante ay nagsasabi ng mga bagay tungkol dito. Ngayon, matagal na siyang nagsasalita tungkol dito. Hindi ito bagong pangyayari. Matagal na siyang tumatayo laban sa cultural takeover ng UK at napakagaling nito. Tingnan natin kung anong sasabihin niya dito. Pakinggan mo to. Ang kilalang Islamophobe na si John Cleese ay maglilibot sa UK ngayong Setyembre at bibisita sa mga lungsod na may malaking populasyon ng Muslim tulad ng Birmingham, Manchester, Bradford at Leeds. Ibig ko sabihin, napaka-astig niya para gawin ito mga bes. Sobrang legendary talaga ng ginagawa niya. By the way, welcome sa Pushback. Ako si Erika, ang inyong host. Siguraduhin i-click ang subscribe button, i-like ang video na ito. Meron kaming exciting na anunsyo na paparating. Lumalaban kami sa kabaliwan na parang nasanay na tayo dahil sa mainstream media. At kung naniniwala ka doon at naniniwala ka sa misyon na yon, aba, welcome! Isa ka na ngayong bahagi ng mga pushbackers. Kindat-kindat pa. Uy mga kaibigan, pupunta siya sa mga lungsod ninyo para magtanghal. Anong gagawin ninyo? Sa tingin ko, dapat may gawin kayo. Uy, hindi ko naman sinasabi na may gawin kayo, pero dapat may gawin kayo. Kindat, kindat! Ibig ko sabihin, Gaya ng sinabi ko, ito ang 5 pillars. Sinasabi nila, tingnan ninyo itong Islamophobe at racist na lalaki. Pupunta siya sa mga lungsod na may malalaking Islamic na lugar. Sa tingin ko, sige lang, ano ang dapat nating gawin? Ano ang dapat nating gawin? Lahat. Ano ang dapat nating gawin? Siguro gumawa ng masama. Siguro gawin na lang yung parang gawain ng mga radical na Islamist. Ibig ko sabihin yung katotohanan na ipopost mo ito, ang kilalang Islamophobe na si John Cleese ay nagtutour sa UK at bibisita sa mga lungsod tulad ng Birmingham, Manchester, Bradford at Leeds. Siya ang sumusulat nito. Sila ang sumusulat nito. At muli, hindi mo talaga pwedeng sabihin na ito ay pag-udyok ng karahasan dahil hindi naman. Pero ano ba ang punto ng post na ito kung hindi para pag-alabin ang damdamin ng mga tao? Sa tingin ko, parang pwede na siyang pag-initan kasi si John Cleese ay nagpaplanong pumunta sa mga lungsod na ito para manggulo. Yun ang masasabi ko. Ibig ko sabihin, tingnan mo lang siya. Gusto mo bang magsabi ng kahit ano, John, para sa amin? Magsalita ka naman. Kakakain ko lang ng pinakamasarap na curry. Unang beses ko sa buhay ko na kumain ng badger. Pero inire-recommenda ko talaga ito. Babalik ako para kumuha pa ulit dahil alam kong kayo rin ay naglalaba sa bahay. Salamat, John. Maraming salamat. Sige, siya nga pala, pumunta siya kahapon sa karaniwang kainan ni Singapore na non-halal sa Hammersmith, London. Ang komedyante ay lalo pang nagpapalaganap ayon muli sa 5 pillars ng mga naratibong Islamophobic ng dulong kanan online nitong mga nakaraang buwan. Hindi niya ginagawa yon. Hindi ko sasabihin yon. Hindi ko sasabihin na nagpapalaganap siya ng Islamophobic na nilalaman. Sa totoo lang, gaya ng sinabi niya sa aming pambungad na tweet, ang mga walang alam ang tumatawag sa akin na racist. Isa akong culturalist. Naniniwala ako na may mga kultura na mas maganda kaysa sa iba. At muli, may mga tao talagang hindi komportable dito. Hindi talaga nila gusto ito. Sige, ngayon, syempre, kapag sinabi kong may ilang tao, ang mga galit na Islamista tulad ng 5 pillars at tulad ni Mehdi Hasan, ay hindi nila matanggap ito. Kaya tinawag ni Mehdi Hasan, si John Cleese, na isang racist, baliw at ignorante. At gumanti si Cleese. Ang mga tagapagtanggol ng Islam, kabilang na ang huwad na moderate na si Mehdi Hasan, ay inatake si John Cleese na siyang pampublikong personalidad sa Britanya na palaging at epektibong nagbabala tungkol sa banta ng mga Muslim na migrante na sumasakop sa Britanya. Pero si Cleese, na hindi natatakot, ay patuloy na sumasagot. Ngayon, tinanong si Cleese sa X kung bakit hindi kailanman kinokondena ng mga moderate na Muslim ang tinatawag ng mga radical, na syempre ay nauwi sa muling pantawag kay Cleese bilang isang rasista at Islamophobe. Ang interesante kay John Cleese at sa paraan ng kanyang pagsasalita ay palagi siyang nagbibigay ng mga punto na talagang logical, hindi ba? Palagi nating naririnig ito, parang hindi mo pwedeng sabihing lahat ng Muslim ay radical. Syempre hindi.
Pero nasaan ang 1.8 bilyon na sinasabi ninyong hindi radikal? Bakit hindi nila kinokondena ang radikalismo? Nasaan ang pagkondena na yon? Ano bang nangyayari? Bakit tahimik sila? Bakit kaming mga tulad namin ang kailangang kumondena nito at sila ay hindi? Tama, 'di ba? Ito yung mga bagay na hindi kayang tanggapin ng ibang tao. Hindi nila kayang intindihin na kailangan ng kaunting nuance para pag-isipan nito. Dati ako lumalabas at gumagawa ng mga biro tungkol sa lahi. Sinasabi ko, Frances, alam mo, bakit kaya ang mga Frances ay maraming digmaang sibil? Para manalo naman sila paminsan-minsan. Bakit kaya balanse ang mga Australiano? Kasi may bit-bit silang sama ng loob sa magkabilang balikat. Alam mo, ginagawa ko dati ang mga ganitong biro, tapos sasabihin ko, at may 2 Mexicano at ang buong lugar ay magre-react ng ganito. Gusto kong sabihin, ano ngayon? Nagbibiro tayo tungkol sa mga Suweko, Aleman, Pranses, Ingles, Kanadyano at Amerikano. Bakit hindi tayo pwedeng magbiro tungkol sa mga Mexicano? Napakahalaga nito dahil may kakayahan ng mga komedyante na magbigay ng mahahalagang kultural na punto sa pamamagitan ng pagbibiro tungkol dito at napapatawa nila ang mga tao. Minsan, napapailang din ng iba. Yan talaga ang layunin ng komedya. At madalas, ang mga komedyante ang nasa unahan ng cultural war dahil naunawaan nila ang kahalagahan ng cultural warfare at ang pagsagot sa mga kakaibang ideological na argumento at kaya nilang sagutin ito ng matalino at mahusay. At ang itinuturo niya rito ay sobrang mahalaga. Dahil napakahina nila na hindi nila kayang alagaan ang kanilang sarili. Kita mo, sobrang mapang mataas talaga yon. Alam mo, bakit nga ba? Sino-sino ba ang mga taong hindi mo pwedeng biruin? Mga Muslim. Mga Muslim. Muslim? Subukan mo yan. Pero subukan natin. Tingnan kung ano ang Sinasabi ng iyong Twitter feed. Pero hindi ibig sabihin nun na ikaw yun lang ay nangangahulugan na alinman. Ay hindi, bahala Papatayin sila. kita. Gagawin ko. Ako nasabi ko na yon. Nagbiro Sa na ako teorya, tungkol pwede doon. mo. Alam mo, Mga biro na, alam mo, relihiyon ito ng kapayapaan. May pulis doon. May pulis doon. At tingnan mo sila. Nagkukunwari silang tumatawa ngayon. Pero makikita mong ang una nilang reaksyon ay, hindi mo ginawa yon. Alam mo na. ay naku. Talagang nakakatawa yon. Pero ang problema, kapag nagbibiro ka, may masasamang tao na papatayin ka. Na baka talaga nilang patayin ka. Medyo mapipigilan ka rin, di ba? Oh. Hindi maganda. Hindi maganda. Ibig kong sabihin, tingnan natin kung ano ang sinasabi ni John Cleese kamakailan. Kasi sa totoo lang, kapag hindi maganda ang araw ko, minsan tinitingnan ko lang ang ex niya at pinapaalala sa sarili ko na, alam mo yon, may mga mabubuting tao pa rin dyan na lumalaban para sa tama. Isang maayos na protesta na walang banta ng karahasan na nagpapakita na ang kinabukasan ng Britain ay para sa mga tumatayo para dito. Dapat nating pakinggan ang taong ito. Iminumungkahi ko magsalita ka. Hindi dapat tayo nagbababam. Pam. Tingnan mo ito, kung titingnan mo ang kanyang feed, karamihan sa mga bagay na pinag-uusapan niya ay tungkol sa kahalagahan ng UK. Hindi ito Islamophobic, hindi ito kabaliwan, hindi ito malisyoso, 'di ba? Ito'y purong lohika lang. Heto siya, ipinagtatanggol si J.K. Rowling. Itaas ang kamay kung iniisip mong si J.K. Rowling ay isang kakilakilabot na transphobe. Pasensya na, pero hindi ko kayang balewalain ang lahat ng mga biyologista. Tama. Nandiyan pa rin siya, pilit na ginagamit ang isang mali at napatunay ang maling pag-aaral para patunayan ang imposibleng bagay na ang mga lalaki ay walang kalamangan sa palakasan laban sa mga babae. Maaari mo bang i-post ang bagong pananaliksik na ito? Nandyan siya, paulit-ulit na pinag-uusapan ng mga bagay na ito, ang mga totoong bagay na naging normal na. Tandaan, kapag pinag-uusapan natin ang Islamic takeover, ang Islamic deco, ay hindi nangyayari ng hiwalay sa konteksto. Dumarating ito para lituhin ang mga tao. Kung babasahin mo ang alinman sa mga literatura o ewan ko ang propaganda, depende sa kung anong iniisip mo tungkol dito. Kung babasahin mo ang Little Red Book or ang Russia Strategy, palaging tungkol ito sa paglikha ng kaguluhan at pagkalito ng mga tao dahil mas madali talagang sakupin at kunin ang kontrol. Hindi mo kailangang magsimula ng digmaan. Literal na pwede ka lang pumasok. At kaya narito siya para ipaalala sa mga tao ang lahat ng mahahalagang bagay. Alam mo, ang kasarian ay kasarian at ang pagiging proud sa iyong bansa ay isang magandang bagay. Ayos lang na hindi mo gusto ang mga mananakop. At may ilang kultura na mas maganda kaysa sa iba. At ayos lang, aminin yon. At napakaraming mga normal na ideya na hindi naman baliw, hindi yan kabaliwan, hindi rin sila rasista. May batayan sa katotohanan ang mga ito kahit paano. At yan ang bagay na nakalimutan na ng ating lipunan. At yan din ang ipinaglalaban ni John Cleese. At sang-ayon ako doon dahil ang mga komedyante, muli, may napakahalagang malaking responsibilidad na gamitin ng makabuluhan at may pag-iingat ang kanilang plataforma sa komedya upang malaman at maintindihan na kaya nilang maghatid ng mensahe na hindi kayang gawin ng karamihan. At ako naman ay talagang humahanga sa alamat na ito. Salamat sa inyong atensyon tungkol sa bagay na ito.